Alam po ninyo mga kababayan, para kay Atty. Macalital ay hindi pa rin po tapos ang laban na ito, yung kanya pong petisyon sa RA 12232 dahil meron nga po siyang mga nakitang butas sa pagpetisyon ng liga ng mga barangay. Yung mga ika nga yung proseso ng petisyon ay kung ito nga ba po ay dumaan sa tamang proseso. Ganun pa man, andyan na yan kung meron mga issues ang petisyon ng mga liga ng mga barangay, no? Kasi humihingi ng verification dito si Atty. Macalital. Doon nga sa petisyon ng mga liga. Kumbaga, yung kanyang oposisyon sa petisyon ng mga liga. Yung intervention. Okay, so, October, no? October, at papunta na tayo sa November. Ganito kasi yan. Masasabi natin na ako, para sa akin lang, mga kababayan, ay kapag yung ating isip ay talagang nakapag-move on na talagang wala na pong magaganap na BSKE ngayong taon. Wala na po. Mahirap na pong asahan yan at kung patuloy ka pang aasa na magkakaroon pa ng BSKE ngayong taon ay mukhang yung maliit na sinasabi nating may chance ang maliit para sumara na eh. Masasabi natin sarado eh. Close deal na ang BSKE ngayong taon na to at nauurong na at mauurong na nga po talaga ito sa susunod na taon. Pagkaganon pa man ay sabi ko nga, makita nyo naman yung ating caption, yung ating title sa content na ito ay kung ano pa man ang maging desisyon ng Korte Suprema, no? Constitutional or unconstitutional ay talagang mauurong na. Talagang mauurong na ang BSKE dahil nga ay walang TRO ang Korte Suprema at umaandar ang araw, mga buwan at papunta na tayo sa November at yung mga calendar of activity nalip na, naalis na, terminated na. Ibig sabihin nga lang talaga noon sa mga ganong sitwasyon at pamamaraan ng COMELEC ay nakatuon na ang BSKE, yung kanilang paghahanda, no, ay para sa BSKE 2026. Although sinasabi nila na nakahanda naman kami, dapat lang nila yung sabihin. Hindi nila sabihin na hindi kami nakahanda. No? Hindi nila pwedeng sabihin yun sapagkat yun yung kanilang trabaho. You know, yung mag-manage ng BSKE at mga iba pang mga eleksyon. Ayan. At isa rin sa tinitignan natin at inaapangan natin yung napakatagal, napakabagal ng desisyon ng Korte Suprema dahil kung tutusin, hindi nyo naman din sila masisi. Dahil marami pong kasong hinahawakan yan, di lang naman po ang BSKE ang inaatupag niyan. Diba? Kung maisalang yan ngayong taon, ditigil pa yan, oral argument. Aabutin pa yan next year. So, maaaring malaki at chance na ang desisyon o yung mga oral argument pa nila ay next year pa yan. So, ano pang aasahan? Ano pang aasahan mga kababayan na magkakaroon pa ng BSKE? Huwag na po tayong umasa. No? So, madaling sabi, huwag na tayong umasa. At yung mga aspirante, huwag na po kayong umasa na mayroon pa BSKE ngayong December. Next year na talaga yan. Yun ang inaantay natin kasi sabi ng COMELEC, maglalabas ng bagong calendar activity. Wala pa. Kasi sinabi, sana next year makapaglabas na kami ng bagong calendar of activity. Ayan. Yung calendar activity na yon ay para sa BSKE November 2026. Isa sa dapat asahan. At isa din sa dapat nating asahan. Yung decision nga na maaaring next year na ilalabas o yun nga, yung resulta ay next year na. Kung ano pa man maging desisyon yan dahil meron daw issue o butas ang RA 12232 or yung petisyon ng Liga ng mga Barangay, kung manalo pa rin naman, ganun pa rin, urong pa rin po. Urong pa rin po yan, mga kababayan. Tanggapin na po natin yan. Dadaan po yan sa due process. At dahil sa due process na yan, kadahilanan yan, move na talaga.
So, ulitin lang natin, kung mamumove lang dito ka, di sana ituring na lang ng AC ng constitutional yan para wala na po masyadong sabi-sabi o mga magiging problema dyan, lalong-lalo na yung mga talagang lalong-lalo na si Tony Macalitan, pag sinabi niya na constitutional, well, meron pa rin naman siyang may kukomento dyan kung siya ay matatalo. Lalong-lalo na kung siya ay mananalo. At talagang kaya lang sayang lang din naman, di ba? Kung maging unconstitutional na ba, hindi na sana dapat pang mangyari yun. Dahil kumbaga sampal na ito sa Pangulo. No? Biruin nyo kung magiging unconstitutional na naman. Yung pinirma ni Presidente na batas na 11935, unconstitution yun. May strike to siya ngayon. Kung unconstitutional yan, strike to siya. Ano ba yun? Ano ba yung klaseng legislative tayo meron? Lagi palpak. At sa isang petition lamang na ni ilang abogado. Talo ang natin, mga mambabatas. Natatalo. Sa pangalawang pagkakataon, matatalo na naman lang sa petition. At pirmado pa ng Presidente. Kung magkakaganon ay week na week ang legislative at executive Office of the President, pinirmahan niya. Tapos, petition lang. Napaka-weak po ng ating mga mambabatas kung magkakaganon. At kung magkakaganon din yan, ay malaking epekto din po yan sa reputasyon ng Korte Suprema. Alam niyo kung bakit? Ang konstitusyon dapat inagahan ninyo nang sa ganun natuloy ang Supreme Court ruling ninyo na dapat December. Pero inyo, dapat advance Advance mag-isip ang mga justices dyan. So ito, mayroon na palang petisyon. Yun ulit, no? Yung kay Tony Macalitan. Kung sa tingin ninyo na unconstitutional, dapat mag-TRO na nga kayo. Pero yun nga, sabi ko mukhang hindi mag-TRO dahil mukhang papanigan ang RA 12332 at advance ko lang ang aking point of views ay maaaring konstitusyon itong RA 12232 dahil wala nga po TR po. Okay, so dilinawin natin ngayon. Sasabihin ko ulit sa inyo kung ano man ang magiging desisyon, constitutional o unconstitutional, wala na pong BSKE sa December. Tandaan na po natin yan. Wala naman po calendar of activity na ganun. Sana nakapag-file na kayo kung meron. Diba? So, hintayin na lang natin magdidesisyon. Ganun pa ba? Urong ang BSK Urong na po yan. Di sa pinamamala natin. Kaya na po ang sitwasyon. Kumbaga, tagapin agad natin kung ano yung mga nagiging sitwasyon. Tapos, move forward. Kung ano yung magagawang paghahanda ninyong mga aspirant at mga incumbent, mga dating lang nakaupo dyan sa barangay. Okay, pa-share ang video, comment, subscribe. God bless.